Hindi na po kailangang iutos to ng Pangulo dahil alam po nila kung ano ang nais ng Pangulo at ano ang mga direktiba ng Pangulo sa mga ganitong klaseng kalamidad. Hindi na kailangan pang ipag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na imbestigahan ang posibleng sanhi ng malawakang pagbaha sa Cebu. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat nang kumilos ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan gaya ng Department of the Interior and Local Government upang silipin kung ano ang naging dahilan nito. Sa gitna ng nangyaring baha sa lalawigan, muling napag-usapan ng isang proyekto sa gilid ng isang bundok. Ang nasabing development ay ikinabahala na noon pa dahil sa posibleng panganib na dulot nito. Kung ganyan po ang nakikita, dapat lamang po tingnan ito ng pamunuan ng DNR, kung ano ang nagaganap at kung ito ba ay hindi lamang dahil sa kalamidad, hindi lamang ito act of God, kundi may kinalaman ang mga pagpapabaya ng mga tao at ang pang-aabuso sa ating natural resources o sa ating kalikasan. So talagang po magkakaroon din po ng investigasyon ito. Samantala, bukas naman ang Independent Commission for Infrastructure na silipin ang flood control project sa Cebu. Kasunod na rin ito ng pahayag ni Governor Pam Baricuatro na lahat umano ng proyekto sa lalawigan kung hindi ghost ay substandard. I was concerned also because yesterday I got calls from my friends in Cebu and they're so angry kasi for the first time yung kanilang mga bahay na baha. I think in only 10 minutes na baha na yung bahay nila. So we will attend to that also. Everything is a priority. Kahapon, binisita ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ng Cebu. Naniniwala siya na dapat at kailangang may managot sa nangyari. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.